Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya na kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga, paanong mangyayari palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag palayasin ni Satanas, kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat tapos na po ang panahon ng jubileo ng pag-asa, formal po nating isinara ang jubileo noong buwan ng Nobyembre. Patuloy pa rin po ang mensahe para sa atin bilang mga tagusunod ng Panginoon, bilang alagad ng mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat tinatawag tayo ng ating Panginoon na maging simbolo at mamuhay ng may buong pag-asa.
Narinig po natin sa ating mabuting balita. Sabi ng mga tao, inaalihan si Jesus ng masamang espiritu. Kaya nga niya nagagawa ang mga bagay na iyon. Kaya siya nakapagpagaling, kaya siya nakapagsalita ng ganyan, kasi inaalihan siya ng masamang espiritu. Pero mga minamahal na kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon ay laging kumapit sa espiritu ng katotohanan. Ano man ang sabihin ng ibang tao, sabihin man nila kung ano-ano pang mga bagay, basta tayo mahigpit ang kapit natin sa ating Panginoon at sa banal na espiritu, hindi tayo maliligaw ng landas. Bagamat para sa ibang tao, bakit nyo ba ginagawa yan? Sayang oras nyo dyan. Sinagot na ba yung mga panalangin ninyo? Unti-unting sinisira yung pananampalataya natin. Unti-unting sinisira yung pag-asa natin. Kaya nga sa kaduluduluhan ng ating mabuting balita, sabi ni Jesus, oo, maaring mapatawad ang mga masamang salita o mga panlalait laban sa Diyos, kagaya nung ginawa nila kay Jesus. Pero, ang siyang nagkakasala sa espiritu ay kailanman ay hindi mapapatawad. Bakit po ganoon? Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay pag-asa at gabay sa atin. Kung tayo mismo ay kusang lalayo sa Espiritu Santo, may pag-asa pa rin ba? May kalayaan pa rin ba? Kaya nasabi ng Panginoon, ang nagkakasala sa Espiritu, ang ang kusang lumalayo sa Espiritu, hindi mapapatawad. Hindi dahil hindi ka na pwedeng, dahil sinabi lang ng Panginoon, pero dahil kusang loob na tayong lumayo sa pag-asa, ano pa ba ang meron? Lumayo na tayo sa awa ng Diyos. Lumayo na tayo sa pag-ibig niya. Lumayo na tayo sa kanyang mga salita at sa kanyang paggabay. Paano tayo makahingi ng tawad kung ganoon ang sitwasyon? Kaya nasabi na hindi mapapatawad ang ganong kasalanan. Kaya mga minamahal na kapatid, ito yung paalala sa atin, yung hamon na sinugo sa atin pagkatapos ng panahon ng hubileyo ng pag-asa, patuloy na mamuhay sa pag-asa. Marami po ngayon ang may mabigat na pinagdadaanan. Maraming gumugulo sa isipan. Minsan, sasagi sa isip, tapusin na lang natin to. Pusin na lang natin lahat to para wala ng sakit. Pero mga minamahal na kapatid, sana po lahat ng naririto, lahat na makasama natin sa ating live stream, ay maging tanda ng pag-asa para sa mga taong iyon. Magbigay pag-asa, maging liwanag sa lahat. Sinusugo tayo ng Panginoon, kahit na sabihin ng ibang tao, wala nang pag-asa yan. Baliw lang ang gagawa niyan. Patuloy tayong namumuhay ng may kapit sa Diyos at pag-asa, at bibigyan din natin ng pag-asa ang ating mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nangangailangan at patuloy na naghahanap sa Panginoon. Kaya po, sa mga kapatid natin na may mga pinagdadaanan ngayong panahong ito, kapit lang sa pag-asa. Nariyan ang komunidad, nariyan ang mga kapatid na laging handang maging liwanag para sa ating buhay.
Sa pagpapatuloy na ating pagdiriwang, hilingin natin ang grasya mula sa Diyos na laging patibayin ang ating pag-asa sa Kanya, na kahit anuman ang sumubok, gibain ang ating pananampalatayang ating pag-asa, laging meron tayong pangkakapitan, laging meron tayong babalikan, at meron magbibigay buhay sa atin araw-araw. Amen.